Ayan guys, andito tayo ngayon sa sa dashboard ng aming ilag. Ang ilag namin guys, hindi na kami Omnitrax ngayon, kundi Isaak in control na, Isaak. Ay papaliwanag ko sa inyo. So ito yung pangalan ko, which is nakita nyo. Ito yung brake ko, supposed to be kapag nag-drive na ako. Ito yung unit ko 2098. Ito yung trailer ko 1433. Driving remaining is 6 hours and 22. Naka-sleeper na ako guys ng 18 hours and 43 minutes. Buti ka mo, tinignan ko itong driving hours ko. Otherwise, kung nag-pre-trip ako, na-break na. Kaya ang mangyayari, force to reset ako. Magpo-force I force myself to do a reset. Otherwise, I am not be able to make it all the way to Montreal. Kasi napakalayo guys ang tatakbuhin natin. Kwintahin muna natin kung guys, magandang araw, nagbabalik ang lakay. Anyway, andito pa rin tayo sa ating pinigkapan sa mga nakasunod sa previous video vlog natin. Sumablay tayo dun sa driving hours. Pero alam nyo, sa totoo lang, buti na lang nagkaganon. Bakit kanyo? Ipapaliwanag ko sa inyo. Tara, itong video vlog natin ito, hindi lang ito yung puro tipong driving ang gagawin natin. Gusto kong i-share sa inyo yung ilag namin. Ayan, dito tayo ngayon. Ayan guys, andito tayo ngayon sa sa dashboard ng aming ilag. Ang ilag namin guys, hindi na kami Omnitrax ngayon, kundi Isaak in control na, Isaak. But anyway guys, ay papaliwanag ko sa inyo. So ito yung pangalan ko, which is nakita nyo. Ito yung brake ko, supposed to be kapag nag-drive na ako. Ito yung unit ko 2098. Ito yung trailer ko 1433. Driving remaining is 6 hours and 22. Naka-sleeper na ako guys ng 18 hours and 43 minutes. Buti ka mo, tinignan ko itong driving hours ko. Otherwise, kung nag-pre-trip ako, na-break na. Kaya ang mangyayari, force to reset ako. Magpo-force I force myself to do a reset. Otherwise, I am not be able to make it all the way to Montreal. Kasi napakalayo guys ang tatakbuhin natin. Kwintahin muna natin kung mamaya na natin kuntahin kung ilan. So, eto. Paano mo makikita kung ilan pa ang driving hours mo? Punta tayo sa logbook guys. Punta tayo sa logbook punta tayo sa history. Sa recap doon mo makikita. Ayan guys. Okay, ito yung summary ng logbook ko, daily logbook ko. So today, hindi pa tayo nag-drive. Hours available start of the day is 6 hours and 22 minutes. Ngayon, hindi ako nag-drive. So 6 hours and 22 minutes na yan, nakikita nyo, ipa-plus natin yung 9 hours and 20 minutes na yon. So ang total niya hours available start of the day tomorrow is 15 hours and 42 minutes. Kung nag-drive ako kaganina, tapos sa susunod na araw, ang babalik sa akin is itong nung Picho 25 na trinabaho ko, na driving ko, itong babalik sa akin 12 hours and 46. Tapos yung sa Picho 26, Pizza 25, Pizza 25 ang babalik sa akin 12 hours and 46 minutes. Yung Pizza 26 itong Pizza 26 ang babalik sa akin wala, kasi nga yung umuwi nga ako dun sa sa bahay. More than 24 hours ako sa bahay, hindi ako nakareset, 30 hours lang. Kaya hindi siya nag-accumulate ng full 36 hours para bigyan ako ng full 70 driving hours. Kaya ang nangyayari, ang ginagamit ko ngayon guys is reset. Ang ginagamit ko ngayon is recap.
You know what I mean? Yung recap kung ano yung drive mo nung nakaraan, yun ang babalik sa'yo. Yun, ganun ang sistema. But anyway, papaliwanag ko sa inyo. So, ayan. Kung sakaling nag-drive ako sa susunod na itong 26, yung pangatlong araw ko, walang babalik sa akin, mapupurse din akong mag-reset somewhere down the road. Ngayon, ang discard ng ginawa ko, buti tinignan ko muna yung driving hours ko kasi nagmamaldali na rin ako kaganina. Gusto ko na sanang umalis dito, no? Nung tinignan ko yung driving hours ko, ito nga yung nakita ko kaganina, yung hours of available ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo, hours available at start of the day is 6 na oras lang. Dapat at least dito sa US, kasi nasa US tayo, dapat ang driving hours mo dito maximum is 11 hours. So yung kapag nag-drive ako kanina, bawasan ng 15 minutes na pre-trip, magiging 6 na oras na lang yan. 7 minutes saan pa ako makakarating yan, hihinto rin ako. So since nandito na tayo kagabi, yun ang kagandahan nito. Gusto kong sabihin sa inyo, sa mga tropa dyan, naratratan ng biyahe katulad ng Lakay Tracker. Ratratan kasi ang biyahe, kaya araw-araw tumatakbo tayo. Kaya kapag alam mo na gahol ka na sa oras, kasi tinitignan natin itong ilag natin, magagahol ka sa oras. Katulad ang ginawa ko kagabi, dumating ako dito kagabi, no? Nag-start na ako kagabi ng sleeper, naka off duty na yon. So babalik tayo ngayon sa logbook ko. Ayan, nandito sa harapan ng nasa dash ako. Ayan, yan yung remaining na driving hours ko. Pag nag-pre-trip ako, mababawasan niya na 15 minutes, so magiging 6 hours and 7 minutes siya. So naka-sleeper na ako ng 18 hours. So kagabi pa to, nandito na ako kagabi, di ba? Dumating ako rito kagabi. Punta sa logbook, yan. History, punta tayo sa history. Ito. So, dito ako nag-start ng sleeper ko kagabi. Kung makakita natin dito, ito yung oras ko, 10:10:31 start ng sleeper ko kagabi. Nandito tayo sa Burbank, Washington. Nag-sleeper ako. So, from 10:31 hanggang 12 madaling araw, naka-sleeper na ako ng 1 hour and 28 minutes. Kung nakikita natin yan, dito rin natin makikita yung duration. Ayan, tapat-tapat lang. Doon din yung graph. Tapos scroll natin sa next page. Pag in-scroll mo sa next page, naka-sleeper tayo ng 17 hours and 20 minutes and 34 seconds in counting. Ngayon, pupunta tayo ngayon dito sa sleeper berth ko total na mula kagahapon na 1 oras at saka 28 minutes. I mean mula kagabi nung nag-stop ako hanggang ngayon, kasi dire-diretso naka-accumulate na tayo ng sleeper ng 18 hours and 49 minutes. Ngayon, ang plano ko, tapusin ko siya ng 36 hours ito na sleeper ko. Bukas na ako aalis, upang sa ganun babalik yung full 70 hours ko. Wala tayong magagawa kasi kung gusto sana natin mag-reset sa bahay, pero yung mga binibigay naman sa akin load, ang hahaba, hindi nila pinuputol sa Winnipeg, gusto nilang ipatapos sa akin Kaya pag umuwi ako sa bahay, talagang saglitan lang, katulad ng nakita nyo na nag-birthday lang si Baki at yun, umalis na naman ako ng madaling araw. Tapos ito, ratratan hanggang dito. Ngayon, kailangan ko na talaga mag-reset kasi hindi na talaga pwede. Kailangan kong ma-accumulate at least or ma-accumulate natin yung 36 hours off duty. It's either sleeper berth or off duty, whatever, kahit anong klase ng off duty ang ilagay nyo dyan, whether sleeper or off duty, pwede yun. Sa Canada, dapat ma-accumulate mo ang 36 hours upang sa ganon is mabigyan ka niya ng full 70. Dito sa Amerika, 34 hours lang, bibigyan ka na niya ng full 70 hours. Pero kapag tumawid ka ng Canada, hindi mo na-accumulate yung 36 hours, wala kang driving hours pagdating mo ng Canada. Medyo tricky, pero kapag ka nagda-drive ka ng truck at matagal mo nang ginagawa ito, masusundan at masusundan mo. Ngayon, ang plano ko, kailangan kong i-force reset ang sarili ko. Magre-reset talaga ako rito. Kunting oras naman man lang na, magiging 19 hours na 19 hours, so kung 36 di magiging
bukas siguro to ng let's say kung anong oras ako history, anong oras ako huminto o dito 10:31 ng umaga gabi ako huminto, o di ba? Kagabi, tapos mamayang gabi 10:31 ng gabi is 24 hours ko na. Ngayon 10:31 bukas ng umaga is 36 hours na. Kaya ganong oras na ako magsisimulang magmaneho, kasi talagang kailangan natin to, kasi malayo yung tatakbuhin natin. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, malayo-layo yung ating bibiyahiin. Hindi kakasya yung driving hours natin yan, kasi somewhere down the road hihinto rin ako. Kaya kailangan ko nang mag-reset dito para full na yung driving hours ko, kasi nasimulan na kagabi ang off duty ko hanggang dito. Hindi naman na ako umalis kasi andito pa rin tayo sa pinikapan natin, no? Sa mga nakasunod sa video vlog ng Lakaya, pinapaliwanag ko sa inyo, hindi lang ito, it's about drive lang tayo, load check at saka pre-trip. Hindi, tinitignan din natin ito, kasi ito, kapag nag-violate ka ng hours of service mo at na-pull over ka, lahat ng mga equipment mo is walang problema, hindi ka nag-violate. Pero dito nag-violate ka sa ilag mo, wala pa rin. Kaya kailangan tugma-tugma lahat. Kapag walang problema sa tractor mo, equipment mo, trailer mo, walang problema, pati ilag mo, walang problema, perfect ka. Lahat dapat sundin natin. Ngayon, katulad nga ng sinasabi ko, 6 hours driving na lang ako. Kung i-google natin guys kung ilang miles, tignan natin ilang miles ang tatakbuhin natin. Nandito na tayo ngayon sa guys location natin, Burbank. Sabi niya Burbank, Washington. Pakita ko sa inyo kung paano yung sinusunod naming hours of service dito. Hindi ka pwedeng basta mag-drive kung gusto mo lang, di maaari yun. So galing tayo ng guys galing tayo ng Vancouver, British Columbia. Yan ang ilalagay nating start location, tapos dito sa location natin ngayon ilang miles yan. Okay, so nakita natin 603 km, 603. Okay, so plus, so dito sa location ko ngayon, pupunta tayo ngayon ng Montreal, Quebec. Kung ilang miles yan guys. Okay, so ayan guys. Okay, so dito daw tayo sa Amerika dadaan So dadaanan natin ng Montana, North Dakota, Minnesota. Ayan. Tapos doon sa Toronto, Ontario. Ayan. So bali 2,714 miles yan guys. Okay, so i-divide muna natin ito ng divide 1.61 ang miles. So 374 plus 2,714 miles. Nakita natin 2,714 miles plus 2,714 miles equals 3,088 o 3,100 miles ang tatakbuhin natin. Ay divide ko ito guys. Ang pinaka maximum na nagagawa ko lang sa maghapon, kasi nasa US tayo, is 650 miles lang. Kasi ang truck ko naka max lang siya ng 64 miles per hour. So i-divide natin ito ng kung ilang araw ko makukuha ito. Divide ko divide ko ng 640 miles ang nagagawa ko sa isang araw equals, ayan guys 4 days and 82 or kulang-kulang 5 araw ang takbuhan ko na gagawin ko. Ngayon, yung 5 araw ko na yon, sabihin natin 5 araw na driving. So full 70 full 70 ako bukas, no? Ayan, nakita natin full 70 ako bukas minus
minus natin yung 5 araw. Let's say sabihin natin nandito tayo sa Amerika is 11 hours. So 11 hours time is 5 days equals 55 minus 70 equals 15 hours na lang ang matitira na naman driving hours ko pagdating ko ng Montreal, Quebec. Pero no problem kasi meron na rin siyang babalik sa akin. Yung recap nga babalik na naman sa akin. Ayun, babalik sa akin everyday hanggang sa 2 weeks yun. Dapat at least every 2 weeks kahit paano makareset ka or makakuha ka ng 24 hours para sa ganun hindi ka maging violation. Ayan guys, 15 hours lang ang matitira ng driving hours natin pagdating natin sa Montreal, Quebec. So ang mangyayari niyan, I will find a way again, discartan ang ganitong ginawa ko. Kapag alam kong malayo yung pupuntahan ko o malayo yung pipikapan ko at malayo yung dideliveran ko, kailangan kong computein kung ilang miles yon, ilang araw. Ang delivery ko naman nito guys, November 5 pa eh. Kaya ngayon na araw na ito is October 31 ngayon. Bukas November 1 kasi bukas pa tayo aalis. Aantayin ko na lang yung ilag ko na yan na matapos ko yung aking 36 hours reset bago tayo magsimula. Kaya uno, so 5 days nandun na ako. Sasabihin ko na lang sa kanila kung anong oras ako makakarating doon sa dideliveran ko. Kasi siyempre mayroon pa tayong stopover, mayroon magpapakurudo pa tayo, mayroon pa tayong siyempre kakain tayo sa Amerika kasi kailangan mandatory 30 minutes break para bigyan kanya ng another 3 hours. Sa Amerika, ang driving hours dito guys is maximum 11 hours sa Amerika. Bibigyan kanya muna, pag nagsimula ka, bibigyan kanya muna ng 8 hours na driving. Hindi ka dapat lumagpas ng 8 hours driving. Tapos mag off duty ka, abutin mo ng 30 minutes minimum para bigyan ka ulit niya ng 3. So 8 plus 3 magiging 11 hours. Tapos yung 30 minutes mo na yun is break. Mandatory talaga dito sa Amerika yung ganon. Hindi ka pwedeng dire-diretso ng 11 hours kasi hindi ka rin niya bibigyan. Pero kapag sa Canada, tandaan nyo 13 hours ibibigay niya agad. Sa Canada, pwede kang mag-sleeper or mag-off duty ng 8 hours, bibigyan ka na niya agad ng 13 hours. Pero sa susunod na araw, kailangan mong i-accumulate yung 10 hours sleeper or off duty bago kanya ulit bigyan ng driving hours dun sa Canada. Pero dito sa Amerika, kailangan mandatory na 10 oras ka talaga matutulog sa isang araw within 24 hours cycle. Yun guys, mahirap man intindihin ito, pero syempre lahat naman tayo nanggaling sa training, nanggaling tayo sa pag-aaral sa mga ganito, sa mga ilag nito. Kailangan natin itong alamin upang sa ganon maintindihan din natin yung pasikot-sikot sa tracking. Hindi lang tayo basta yung hindi tayo pwede yung basta-basta na lamang tayong drive ng truck, check ng equipment. Meron din itong sinusunod na ilag, kasi dito sa ilag na to nakalagay yung hours of service. Katulad din sa mga ordinaryong manggagawa, mga pabrika, mayroon silang pasok kung 8 oras lang hanggang 8 oras lang. Ang maximum nila 16 hours kung may overtime. Hindi ka na pwedeng magtrabaho ng within 24 hours. Hindi po pwede, parehas lang sa tracking yan guys. Kaya gagawin natin, itulog muna natin, pa-cellphone, wala akong magagawa, tatawagan ko asawa ko, usap-usap kami, ganun lang. But anyway guys, thank you. Kita-kita tayo bukas. Pagpatuloy natin ang biyahe. Pre-trip tayo bukas. Okay. Just 19 hours na. Nakita nyo, naka 19 hours ni sleeper na ako. So yan guys, kapag nagustuhan nyo yung video ko, itong mga pinapaliwanag kong ito, is kindly share. Salamat na lang kung nagustuhan nyo. Kasi hindi lang talaga sa driving at saka secure of equipment ang ginagawa ng truck driver dito sa Canada at Amerika. Ilag, lahat yan. Yes! Hello. Nag-drive
nag-reset ako. Anong ginagawa? Dito nag-reset ako nga, kakain ako, nag-i-edit, nag-exercise, kakain. Kumusta dyan? Nakipag-chat. Ano ba naman han? Subukan mo naman para wala kang pamilyang uuwihan. Naka-record ka, naka-vlog ako. Panakot mo eh. Hindi, mapapanood mo to sa susunod. Yung panakot mo eh. Hindi. Sabi ni Mrs. guys. Sabi ni exact. Ilang beses tayong nag-uusap, hindi mo sinasabi sa akin yung mga ganyan kung kailan naka-record ako. Kasi wala akong ginagawa eh. Kaya ka magsasalita ng ganyan. Ababa. Loko ko lang ako eh. Hindi, totoo, naka-record. Minom ako ng milk, oh. Kakain din ako. Sa akin na pang naka-record. Oh, kasi wala nga akong magawa kasi nga nagre-reset ako. Dinire-diretso ko na yung reset ko, gawa nga ng hanggang dito all the way to Montreal, Quebec is 3,100 miles. Kaya hindi kasi yung oras ko 6 hours and 22 minutes na lang yung driving hours ko ngayon eh. Kahapon natulog na ako dito. Nag-drive ako kahapon, dire-diretso ko na. Para sa ganun makadating ako dito ngayon. Totoo nga naka-record. Ha? Totoo nga naka-record. Oh, naka-record nga han. Nagpa-vlog nga ako guys ha. O, kain tayo. Ako niloloko mo eh. Hindi. Guys itong pagkain ko. Kanin. At saka pabaon ni Mrs. na guys. Na shrimp. Tsaka may pampano na isda. Hapunan ko na to. Dito ako sa truck stop. Alas 4:09. Mga batahan. Nasa taas, hindi ko muna pinapunta dito kasi nag-decoration na ako ng Christmas tree. Guys, kain tayo. Sa puno na to, hindi na ako kakain mamaya. Naalis ako dito alas 8:31. Yes, 1 hour lang. Oo, kaya anong oras ako matatapos dun sa receipt ko. Yeah, but tomorrow. Kasi kung mag-drive ako nito sa pangatlong araw, wala akong driving hours na darating. Parehas lang nahihinto ako. Sorry. Kaya mangyayari, hihinto rin ako another 36 hours ngayon na lang kasi nakasimulan ko na eh. Siya nga pala, yung ano ba ng mga bata, may tumawag sa akin sa school ni hindi yata present si Neil doon sa school niya eh. Si Bakit saka si Clark, hindi nag-go through yung attendance ko sa online. Okay. At least alam mo naman. Oo, si Clark yan saka si pero yung attendance ko nila baka too late na yan, itinanggap. Kaya absent yung nakalagay sa kanila. Tapos na ba yung mo doon kay Lucas? Napadala mo na lahat? Hindi ko siya maintindihan eh. Yung August na yun, yun talaga yung pang July. Kasi ang July sa August yun eh. Ang due date nun is I think November. Basta mamaya, i-check ko na lang. Hindi ko na tinapos kasi there's no point din naman eh. Sabado na bukas. Hindi ko siya maintindihan bakit hindi nag-match yung deposit at saka yung ng third. Tignan mo baka yung na-submit mo sa kanila is hindi tama yung na-submit mo sa kanila dun sa deposito. Tinitignan naman nila yun eh. May binago ba doon si Jennifer nung
Hindi ko alam, kaya nga puntahan mo yung August eh. May ko. Oh, okay. Baka may binago siya. Para may ipadala na, may file na yung GST ng ano, pang, ano ba yun, pang November, ay October? Ha? Pang September? Ano yun? July, August, September. Kumain na ba kayo? Busog yung mga bata, maraming tricks doon na pinabigay. Ang ganda nung ano ni Baki ah. Dapat yung baril niya sana, nilagay mo lang yung baril niya, nilagay mo lang sa likod, huwag mong dalhan ng bala. Talian mo papunta sa likod. Hindi pwede yan. Bawal? Bawal sa school yung mga fake ano. Bawal talaga. Guys, kain tayo. Inom din tayo ng milk. Isis ko nandyan eh. Alright guys, good morning. Good morning. Gising ko lang. Nalobat itong truck ko. Hindi ko na makakita itong ano, pero dapat alas 8:05 pa lang ah. Pero dapat 8:31. Tulad nga nung kwentada natin kagahapon, magre-reset ako. Pero bago ko pa start itong truck ko, babayin ko muna, i-check ko na muna yung engine niya. Makina niya, repilan natin kasi kapag pinaandar ko yung truck, hindi ko na ma-check yung ng truck, yung langis niya, yung tamang langis niya. Hindi na natin ma-check yung tamang langis ng truck kapag pinaandar natin kasi syempre magbabago na yung level nun, gawa nga ng umikot na, umandar na yung makina. The best day na pag-check ng langis ng truck is yung hindi siya umaandar pa. At least kahit paano mga tatlong oras na hindi umandar ang truck, doon mo i-check. Ito tamang-tama, galing kagabi, natulog tayo, malamig na, pero maganda yung binili ni Mrs. sa akin na yung yung tawag nito, yung sleeper bag. Ang ganda. But anyway, tara, baba tayo. Checking ko muna bago tayo magpandar ng truck. At bago ko ayusin yung mga gamit ko at magbihis pang biyahe. Tara. Okay. Ayan. Level of engine oil. Okay pa. Nasa ano pa guys sa tamang level pa. Hindi siya mataas, hindi siya mababa. Nasa sakto. Ayan guys. Yun. Tama lang. Change oil tayo sa pag-uwi na natin. Pa-schedule na natin. Tawagan ko na si Boss Rene. Okay, anything else? Kunin ko lang yung aking
ng martilyo. Okay. Check natin itong pan blade natin. Baka mamaya may bali na may crack. Ayan. Ang makina, make sure natin hindi nagli-leak. Walang leak. Ayan guys, super okay pa naman. Basta sa kabila ilalim, make sure walang tumutulong langis. Super wala naman kung nakikita. Okay. Oh, malapit-lapit na nga. Ito na nga sinasabi nila guys. Sabi nila pag yung langis, itong oil na to andito, di ba? Ito, yung oil reaches this level, sabi niya kailangan mo na magpalitan. Ganyan yung sinasabi niya. Oil, when fuel reaches this level, change filter. Oh, yan. Okay. So, max. Oh, dito yung ating ano. Oh, malapit na sa minimum. Maglalagay na lang ako. Yan. Pero hindi, huwag nating sagarin. Pagkano lalagyan ko. Mag-refill tayo. Tingnan ko nga kung mayroon ako dyan, ta-refillan ko na lang. Refillan na lang natin. So far play itong ano belt, ayos pa. Lalim. Yan ko rito guys. Kung dito yung aking ano makalak. Coolant ko. Yes, andun. Wala lang naman. Ito Flying J regulated anti-freeze coolant. Ito ilagay ko ito. Tara, lagay natin guys. Sa ano max, o tama na yan, huwag nating damihan. Anti-freeze coolant, okay na yan kasi hindi naman kailangan yung punuin natin sa max eh. Huwag natin konti pa. Okay, and then sala sila kay gutom na. Fasting kasi ako guys eh. Kakain muna tayo bago tayo bumiyahe. Yan. Dito si bira natin na akyat. May check natin dito banda. Ayan guys. Yan ah. Kita natin ang makina ng truck natin. Nalalaglag na pala to. Ayusin ko nga yan pagka ano.
guys, so far wala akong nakakita rito sa truck natin. Alright, ayan, narefilan natin. Ha? Ayun, start natin tong makina natin para sa ganun umilaw yung mga ilaw natin, makita ko na. Perfect. I-start na natin siya para makita natin kung ilang oras na lang natitira at mag pre-trip. Start yung sarili ko dyan sa ilag ng pre-trip. Okay. Ayan, antayin muna natin guys kasi malamig pa. Antayin natin mawala ito. Ito yung magpapahit dito eh. Painitin yan. Ayun. Painit siya. Mga warning lights kumana. Yan. Ito na lang natin. Tara, continue natin yung pagpi-pre-trip. Okay, ayos. So far no problem. Wala. Ayos. Okay. Maganda pa ang tunog ni Cordapia guys. Ilaw. Ilaw sa trailer. Panlaban natin yan. Dito, yung ilaw natin dito. Tapos matte flap kompleto. Ayan, sticker. Panalo. Ito okay pa naman. Hindi pa naman nagbabago. Hindi pa nalalaglag. Sana para doon nila tanggalin kung yun ang gusto nila. Sa shop nila tanggalin pagbalik ko ng top dito sa ilalim kasi malayo yung tatakbuhin natin. Oh, ayos. Oh, nag-i-inflate na yung mga ano ko, airbag ko, nagkakarga na siya ng hangin. Oh, sa side ilaw at saka yung sealed light sa taas. Bolt seal yan na, dito yung sa company inilagay ng ano company o yung pinagpick-upan ko. Sila naglagay guys eh. Parang mag-adjust siya ako ng 2 butas. So dito tayo. Then yan. Dito ito. Maglagay ako dito. Ilagay ko rito. Mag-build muna ako ng hangin. Hindi basta-basta may adjust yan eh. Build mo tayo hangin. Okay, ilaw dito. Yan. Tripod, magpapakrudo tayo. Okay, temperature. Making sure. Ayos. 0.2 ang box. Ayun, okay na. Sarado natin guys ang truck para makita natin ang ilaw ni Cordapia.
ilaw ni Ordapia, so far so good, walang problema. Yan. Tara, check natin sa loob. Okay. Ano nangyari dyan? Alright guys, ayan. Ayan no, makita nyo. Nakabihis na rin ako ng pang biyahe kasi ang tagal niya, kaya sinamantala ko na naglinis na rin ako diyan. Pinupikon na yung higaan ko, nagsayang na rin ako ng kanin ko. At syempre, meron na tayong mainit. Mainit na rin ako ng mainit ko. Walang asukal yan. Kape lang talaga at saka gatas ang nilalagay ko dyan guys. Mo tayo kape sa kalahati. Hindi kitang pating ko na ata. Pasit lang. Pasit lang, pasit. Hugasan ko yun mamaya. Alright. Where were you, takip? Yan. Okay, okay. So, ganyan ang sit up niya para kahit na matumba siya, hindi po punta sa pedal. Tama ba? Anyway guys, ito, babalik tayo. Ayan, di ba kahapon ang driving hours ko is only 6 hours and 22 minutes. Now, 11 hours na. Punta tayo ngayon sa aking logbook. Okay? History. Okay? Recap. Nakita nyo? Hours in the last 7 days, 54 hours and 17. Cycle reset, 34 hours rest. Hours available start of the day, 70 hours. Tignan natin ang oras na ba rito. 8:30, 8 hours and 38 hours. Alas 8:30 na 31. Ang dapat 8:38 na. Tignan ko nga, baka mamaya sa Canada hindi pa ako nakakapag-reset. Pintayin natin guys. So balik tayo ron. 1 hours dito, 1 oras and 28 minutes. Ayun yun no. 10:31 nag-start ako. Anong oras na ba? Ayan, 10:41 na. Tama-tama. Hindi ko na kailangang tignan, naka-reset na ako para pati sa Canada. 36 hours na, mahigit na, 10:41 na eh. Okay, so approve ko na lahat ito. Hindi muna, tignan muna natin. Yan, sinasabi ko sa inyo. Hours available start of the day, 70 hours na tayo. Full hours na tayo guys. 70 hours na tayo. Ngayon, may kumpiyansa na ako na makakarating talaga ako sa dideliveran ko on time dahil buo na ang oras ko. So start ko ng sarili ko dito ng pre-trip, which is nagawa ko naman na yung pre-trip kaganina. Inspection. Dito kailangan kong ilagin ang sarili ko on duty, inspection, pre-trip, para sa ganun walang maging problema. Alright guys, ayan. Tapos punta tayo rito. Some daily logs are not signed, so i-sign natin lahat yan. So approve all. Ayan, daily log from October 18 to November 1, which is today is November 1. Makikita natin, I hereby certify that my data entries and my record of duty status for this period are true and accurate. Ayan, sign na lahat ha. Nakita natin sa baba ng sign. Okay na. Okay na. Now, buo na ang loob ko at kumpiyansa na ako at makakapag-drive na tayo ng tuloy-tuloy na walang hinto kasi mahaba yung bibiyahin natin. Gawa nga ng 3,100 miles. Binigyan ako ng company ko ng ganito kahaba na tatakbuhin, kaya magpasalamat ako. Isang direksyon pa lang po, kumbaga sa kalahati sa kota na pabalik,
Puta, matatapos ito November 5. So meron to from November 1 to November 15, meron pang 10 araw na matitira. Makakakuha pa rin siguro ko at least 3,000 miles. Naka 6,000 miles na ako sa Quincenas. Sa isang buwan, 12,000 miles, which is yun yung talagang hinahanap din naman talaga ng mga driver. Minimum 12,000 miles. Maganda-ganda na talaga yung ano mo doon, take home mo doon. Yan guys, sa mga long haul truck driver. Yan. Guys, putulin ko na video vlog natin. Ganun lang, ipinakita ko sa inyo na kung hanggat maaari may discarding gagawin natin. Kung alam mo na yung pupuntan mo kasi plano mo naman na, di ba? Nagpa-planning ka na sa trip mo. Alam mo na malayo, tinignan mo na yung schedule, yung distansya na binigay sa iyo ng dispatch mo. Malayo yung binigay, tatakbuhin mo, titignan mo driving hours mo. Planuhin mo, hindi pwede. Kaya kailangan kong bilisan mag-drive papunta dun sa pipikapan ko. Gabi pa lang hanggang umaga. Kasi umaga naman ang schedule mo, naka 12 hours ka na off duty. Tapos nag-pick up ka, dahan-dahan lang para hindi mag-activate yung driving hours, yung clock mo, itong ilag mo ng driving. Kasi kapag mag-activate ang ilag mo, kapag pumalo ang speedometer mo dito sa truck mo, ito nakita nyo may speed pa siya, posting, ayan, basta ito speed. Pag pumalo siya ng 8 km per hour, ayan na yan. Kapag pumalo, akala ko pupunta rito. Pag pumalo siya ng 8, mag-activate ng driving. Dahan-dahan nga, dapat below 8 ka upang sa ganon is hindi ma-break yung off mo. Naka-steady pa rin siya ng off. Yan. Yun ang ibig ko sabihin. Kailangan yung planuhin ang inyong trip planning. Kapag ka yung alam mong malayo tatakbuhan mo. Bilang sa long haul truck driver, hindi lang securement ng load, hindi lang equipment ang tinitignan natin. Tinitignan din natin itong logbook natin, oras natin. Yan guys. Ayan, sana nakapulot kayo ng idea dito at sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, kindly share para sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo at lalarga na ako. I love you all guys. Thank you sa panonood. Peace out. Bye bye. Lakai Trucker.